Dear Sir Joms, sana po ay maganda ang inyong kalagayan habang binabasa ninyo ang liham na ito. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang napakagulo at hindi kapani-paniwalang karanasan na nangyari sa aking buhay sa nakalipas na ilang linggo. Isang karanasan na nagpabago sa aking pananaw, sumubok sa aking mga hangganan, at nag-iwan sa akin ng maraming katanungan tungkol sa kalikasan ng pakikipag-ugnayan at pagnanasa ng tao. Nagsimula ang lahat sa aking kapitbahay. Isang lalaking kilala ko lamang bilang isang security guard na nagtatrabaho sa isang malapit na bangko o kumpanya. Ngunit ang kanyang araw-araw na gawain ay magiging sentro ng aking mundo. Kasi Sir Jones, meron po akong kapitbahay na security guard na palagi kong nakikita na nagtatabas ng damo sa harapan ng kanyang bahay. Kakaiba talaga ang tanawin na ito, lalo na't ang kanyang bahay ay tapat mismo ng isang maliit na plaza o parke kung saan madalas siyang nagpapatrol bilang bahagi ng kanyang trabaho bilang security guard. Tuwing nagtatabas siya ng damo, hindi ko maiwasang mapansin kung paano namumutok ang kanyang unipormeng pantalon na kulay asul laban sa kanyang pangangatawan, na nagpapakita ng isang pormang talagang matipuno at maganda ang pagkakabuo. Madalas akong nakatayo lamang doon. Pinagmamasdan siya. Nabighani sa paningin ng isang security guard na sobrang dedikado sa kanyang damuhan, na masyadong maingat sa Bermuda grass na tumutubo sa harap ng kanyang tahanan. Naaalala ko ang pag-iisip ko sa aking sarili. May security guard na matipuno at matangkad, at siya ay nahuhumaling sa kanyang damuhan. Iniisip ko, papasok na siya sa trabaho at naglaan pa siya ng oras upang magtabas ng damo. Anong klaseng lalaki ito? Anong klaseng security guard ito? Na mahilig sa halaman? Ngunit isang araw, habang ako ay lubos na nakatuon sa panunood sa kanya, bigla niya akong kinausap. Hoy, ikaw, binatang may dala ng bisikleta. Tawag niya. Bakit ka nakatunga nga dyan? May hinahanap ka ba? Labis akong nagulat at halos mabulunan ako sa sarili kong laway. Nakakatakot talaga siya, Sir Jones. May mukha siyang security guard na seryoso at istrikto, na para bang pinaalis niya ako. Ngunit sa kabila ng aking takot, hindi ko napigilan ang aking sarili at bigla ko siyang inalok. Sir, napansin ko pong may lupa na ang inyong mga kamay sa katatabas ng Bermuda grass. Baka gusto ninyong maglinis ng kuko. Ang dungis na po ng kuko ninyo. Tingnan nyo. At sa aking pagkagulat, nawala ang kanyang seryosong ekspresyon at napalitan ito ng pagtataka. Sino ang maglilinis? Tanong niya. Ang ate mo ba? Sumagot ako. Hindi po si ate, sir. Ako po mismo ang maglilinis, sir. Tila nagtaka siya at naggamot sa kanyang hita, na parang kinagat ng langgam, na lalong nagpatingkad ng kanyang mga kalamnan. Lalo akong kinabahan, lalo na nang mapansin kong talagang pinagpala siya sa kanyang pangangatawan. Nauutal na ang aking mga salita noon. Sa wakas, nagsalita siyang muli na tila
nahihiya. Ikaw? Ikaw ang maglilinis ng kuko ko? Pero lalaki ka. Mabilis ko siyang tiniyak. Opo sir, lalaki po ako. Pero marunong pa akong mag-manicure at pedicure. Tinuruan po ako ni mama bago siya mamatay. Kaya sir, kung kailangan ninyo ng maglilinis ng kuko ninyo, nandito lang po ako. Kapitbahay ninyo po ako. Tila pinag-isipan niya ito saglit. Pagkatapos ay biglang tumayo at naglakad patungo sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sige na, sabi niya. May trabaho pa ako. Puntahan mo ako mamayang gabi sa bahay. Nagulat ako. Talaga po sir? Magpapalinis na po kayo ng kuko ninyo sa akin? Oo, kumpirma niya. Mamayang gabi na lang. Puntahan mo ako sa bahay ko. Mag-doorbell ka na lang. Pag-uwi ko, agad kong inilabas mula sa cabinet ang lahat ng kagamitan ni mama sa pagmamanicure at pedicure. Nasa bag ko na ang lahat. Nakasaklay na sa aking likod. Nasa tapat na ako ng bahay ni Sir Richard na security guard. Nag-doorbell ako sa kanyang pintuan at kaagad naman siyang nagbukas. Pagbukas niya ng pintuan, bumungad ang napakasulit na puti at ang kanyang mga binti na nabatak sa kanyang short na suot na maiksi. Talagang pumuputok. Ngunit biglang nawalan ng kuryente habang nasa harapan ko si Sir Richard. Dumilim ang buong paligid. Bigla siyang umabante at nabangga ko ang harapan niya. Siguro may hinahanap siyang switch sa may gilid ng pintuan ng kanyang bahay. Ngunit nabangga niya ang aking muka sa kanyang dibdib. Naramdaman ko pa, Sir Jones, ang kanyang biyaya na nabangga rin sa aking baba. Parang marshmallow. Hanggang sa muntik na akong matumba, ngunit bigla akong kinabig ni Sir at hinila ako. Huwag kang matumba. Dito ka na sa loob, sabi niya. Parang harang ka dyan sa daanan nang makakapit ka pa. Pasensya na po sir. Ang dilim na po kasi. Nag-brown out pa. Sagot ko. Sorry po. Nabangga niyo tuloy ako. Pero napansin ko. Pero hindi pala kayo sir nagsusuot ng panloob na damit sa ibaba? Hindi ko alam kung bakit ko pa ito naitanong. Parang tanga ako. Oo, hindi ako sanay. Sagot niya. Bakit ka ba nagtatanong? Wala po sir. Naramdaman ko lang kasi na parang may marshmallow. Nahihiya kong sabi. Wala po ito sir. Kalimutan niyo na pong sinabi ko. Napahiya ako, Sir Jones. Nagbibiro lang naman ako. Nang bumalik ang kuryente, agad kong inabot ang kanyang palad upang kutkutin ang kanyang mga kuko sa kamay. Sinabayan ko rin ito ng kaunting masahe sa kanyang palad habang nililinis ko ang kanyang mga kuko. Ito ang dahilan kung bakit may nangyari sa kanya. Ang kanyang mga mata ay parang nag-iba. Parang may ibang nararamdaman habang minamasahe ko ang kanyang palad. Paminsan-minsan, inaalis ko ang mga dumi na nagtatago sa kanyang mga kuko. Habang nililinis ko ang kanyang mga kuko sa kamay, may napansin pa ako, Sir Jones, na parang may nagalit. Yung bumangga sa akin kanina nung nag-brown out. Yung marshmallow. Habang nakaupo ako at kinukutkot ko ang kuko ni Sir Richard dahil nagpe-pedicure na nga ako, pansin ko na talaga
na parang may nagalit na talaga. Sa patuloy kong pagkuskos ng kanyang kuko at sabay masahe pa rin sa ilalim ng kanyang balat, biglang extra service. May napansin na naman ako, Sir Joms. May tumukod na. Parang may nagbago sa kanyang short. Parang may lumobo na. Hindi ko iyon pinansin at nagpatuloy lang ako sa pagmamanicure at pedicure ng kanyang mga kuko sa kamay. Nang matapos na ang paglilinis sa kanyang kamay, nilagyan ko ito ng colorless na manicure at ang kanyang mga kuko ay talagang magandang maganda na. Lumipat naman ako sa kanyang paa, sa kanyang talampakan, ngunit kitang-kita ko na parang may tumukod na nga talaga. Ganito kasi ako, Sir Joms. Sinasabayan ko ng masahe ang paglilinis ng kuko para kahit papaano, paminsan-minsan sa kalagitnaan ng pagmamanicure ay ma-relax naman ang customer. Ngunit ito pala ang magiging dahilan upang mabuhay at umangat ang mga bagay na nagtatago. Kaya nung mga panahon na ito, wala na, Sir Joms. Umangat na talaga ang biyaya ng security guard na ito. Sabayan pa na hindi pala siya nagsusuot ng panloob na damit sa kanyang pang-ibaba. Kaya nung mga oras na iyon, hindi na ako makatingin sa kanya, kay Kuya Richard. Dahil parang naiilang ako at nasisilaw sa bagay na umangat. Lalaki pa ako, Sir Joms, at sideline ko lang itong pagmamanicure at pedicure. Pero ngayon lang ako nakakita ng customer na nabuhayan ng dugo. Ang security guard na ito. Kaya kinakabahan na ako noon pagtingin ko sa mga mata ni Sir Richard noong matapos na akong mag-manicure sa kanyang mga kuko sa paa. Ang kanyang mga mata ay parang nakapikit na at parang nakakatulog na siya. Ngunit ang kanyang biyaya ay talagang gising na gising. Sa loob-loob ko noon, Sir Joms, siguro nadala lang ito si Sir Richard sa masahe habang minamanicure ko. Kaya inantok na siya. Ngunit may nagising pala na ibang nilalang. Siguro bihira itong magpaligaya sa sarili niya, kaya madali talaga siyang mabuhayan ng nilalang. Tapos na po. Gising na po kayo, sir. Wika ko. Subalit paggising ni sir, bigla siyang naalimpungatan sa kanyang mga mata at kaagad na tumayo. Lalo kong nakita ang nakatukod sa kanyang short, Sir Joms. Ang sinasabi ko sa inyo, matindi na talaga at hindi niya iyon napapansin. Pagkuha niya ng pera, inabot niya ito sa akin. 100 piso ang ibinayad niya sa akin. Keep the change, sabi niya. Nagsalita naman ako. Sir, wala pong keep the change kasi 50 sa paa at 50 rin sa kamay. Bale 100 po lahat, sir. Yun na nga. Sinabihan ko na nga siya na ang kanyang kasi nanlilisik na ang mata noon. Dito na po tumalikod si Sir Richard at dito na lang niya napansin sa sarili niya, Sir Joms. Yumuko naman ako at parang natawa at nahiya sa napansin ko sa kanyang Isa-isa ko nang niligpit ang mga gamit ko sa pagmamanicure at nang maligpit ko na ang lahat at paalis na ako. Bigla si Sir Richard naglakad patungo sa akin. Papalabas na ako ng pinto ng kanyang bahay. Ngunit
Sumunod siya. At nang malapit na akong makalabas ng kanyang bahay, bigla na lang akong nagulat. Nasa likuran ko na pala siya. May ipinaparamdam siya sa akin, Sir Joms. Lumakas ang tibok ng puso ko dahil parang gusto niya akong yakapin at may nararamdaman ako sa likod ko. Ang sinasabi ko po sa inyo kanina pa na gumising. Naramdaman ko na po sa likod ko, Sir Joms, dahil si Sir Richard ay nasa likod ko noon. Bakit po? May nakalimutan po ba ako? Bakit nandyan po kayo sa likod ko? Pauwi na po ako. Tanong ko agad sa kanya. Subalit bigla niyang inabot ang tuwalya sa harapan ko na nakasampay pala sa may tapat ng pintuan ng kanyang bahay. Akala ko kung ano na. Ang lakas na ng kabog ng dibdib ko noon. Akala ko may masamang mangyayari sa akin kasi ramdam na ramdam ko talaga, Sir Joms, na may tumukod at tumulak sa likod ko. Pero yun pala, kukunin lang pala ang tuwalya. Huminga ako ng maluwag at naglakad na ako noon. Sabay lingon sa kanya. Paglingon ko, nakita ko si Sir Richard na nakangiti sa akin. Tinanong ko siya kung bakit siya nakangiti sa akin habang naglalakad ako palayo sa kanya. At sa pagtatanong ko, dito na po siya biglang tumakbo patungo sa akin. Tumigil siya sa harapan ko at may sinabi siya na talagang ikinagulat ko, Sir Joms. Ganito ang sabi niya. Sandali, huwag ka munang umalis. May extra service ka ba? Nagbibigay ka ba ng extra service sa customer mo bukod sa paglilinis mo ng kuko? Ano po, sir? Anong extra service po? Hindi ko po alam iyon. Sagot ko. Ngunit mapilit si Sir Richard sa tinutukoy niyang extra service at sumubok pang kumbinsihin ako. Alam ko na alam ko ang sinasabi ni Sir Richard, Sir Joms, pero nagmamaang-maangan ako na hindi ko alam kasi binatilyo pa ako ng mga oras na ito at hindi ko talaga alam ang gagawin. Ngunit nagsalita si Sir Richard agad. Alam ko na alam mo ang sinasabi ko. Hindi mo pwedeng iwanan na lang ako sa ganito. Pagkatapos mong buhayin ang dugo ko, iiwan mo na lang ako? Nagpatuloy siya. Nagbibigay ka ba ng extra service? Pasimple ka lang na nagmamanicure at pedicure kanina. Pero anong ginawa mo sa akin? Bakit mo sinabayan ng masahe? Para ano? Para mabuhay ang natutulog kong katawang lupa. Kaagad naman akong sumabat. Sorry po, sir. Hindi ko po talaga sinasadya. Napansin ko nga po kanina, pero hindi ko po sinasadya. Talagang may kasamang masahe sa kamay at paa ang pagmamanicure at pedicure ko kasi iyon ang turo sa akin ni mama noon na magbigay ng extra service para naman marelax ang customer. Huwag ka nang magsinungaling, sabi niya. Alam ko na bakla ka at sinadya mo yon, di ba? Iiwanan mo na lang ba ako na basta-basta na ganito? Masakit na ang puson ko. Kailangan ko nang sumabat agad, Sir Joms. Sorry po talaga, sir. Baka po kasi bihira kayong magpaligaya ng sarili. Kaya mabilis po kayong magkaganyan. Uuwi na po ako, sir.
May klase pa po ako bukas. At saka, hindi po ako bakla, sir. Sige na po, paalam na. Dito na po biglang nagdabog si Sir Richard. Sinipa niya ang basurahan sa gilid ng pintuan niya na yari sa lata. Napatakip naman ako ng kamay sa tenga ko dahil nakakabingi ang tunog ng lata. Parang sumabog sa kanyang pagkadismaya. Manicure at pedicure na may kasama raw na masahe? Sigaw niya. Ang naisip ko, baka talagang uhaw siya sa pagmamahal. Ang security guard na iyon na si Sir Richard. Kaya ganoon na lamang siya kagutom. Nauhaw. Nataranta po ako noon, Sir Joms. Tumakbo ako noon patungo kay Sir Richard. Niyakap ko siya. Gusto ko siyang tumigil kasi nag-hyperventilate na siya. Sir, pwede naman po kayo pumunta ngayon sa club at mag-book ng mga babae doon, sir. Diyan sa may bayan para mawala na iyan. Sabi ko. Subalit, nagpupumigla si Sir Richard mula sa aking yakap at gustong-gusto pang sipain ang lata ng basurahan. Ha? Anong babaeng sinasabi mo? Huwag mo nga akong utusan. Ikaw ang gusto kong mag-extra service sa akin. Sabi niya. Ano? Extra service lang ang kinakailangan ko. Iiwanan mo na akong ganito? Sir, bakit po ako? Nagmamanicure at pedicure lang po ako. Hindi po ako gumagawa ng ganoon. Pagtanggi ko. Sige na, sige na. Hindi ko alam. Pero ikaw ang gusto ko talaga. Kaya sige na. Sumama ka na sa akin sa kwarto ko. Doon tayo. Pilit niya. Nako sir, uuwi na talaga ako. Hindi po pwede. Sabi ko at doon na ako tumakbo palayo. Tumakas sa gutom na si Sir Richard. Hindi ko talaga akalain na ganoon siya, Sir Joms. Siguro may nagbigay na dati sa kanya ng extra service sa bahay niya, kaya ganoon siya. Siguro nagpamasahe na siya dati sa isang babae at naka-avail siya ng extra service. Wala po akong alam. Mahirap naman po magtsampa. Habang papalayo ako, natatanaw ko si Sir Richard na nagsusuot na ng damit. Nang makapagsuot na siya ng damit, nakita ko na lamang na tumatakbo na siya patungo sa akin. Dito na ako sumigaw ng malakas at narinig iyon ng mga taong nasa paligid. Pati na rin ng kanyang mga kasamahan sa trabaho na nasa malapit na plaza. Medyo malayo-layo na ako noon at natatanaw ko na lang si Sir Richard. Pati ang mga sumalubong sa kanya noon ay nagtataka kung anong nangyari sa kanya. Siguro napagkamalan pa siya noon na parang may sakit o kaya ay lasing. Lumipas ang gabing iyon, Sir Joms. Sumapit ang panibagong araw. Habang hawak ko ang aking bisikleta at papalabas na ako ng bakuran ng aming bahay, nagulat ako. Si Sir Richard ay nasa may gate ng bahay ko. Lumakas bigla ang tibok ng puso ko. Kinabahan talaga ako. Umatras ako. Hila-hila ang bisikleta habang si Sir Richard ay naglalakad papalapit sa akin. Mama, Papa, Mama, Papa, ano itong nangyayari sa akin? Bakit po may ganito? Bakit andito si Sir Richard?
Ano po kayang kailangan niya? Mama, Papa, nasaan na kayo? Hanggang sa naalala ko, patay na pala ang aking mga magulang. Hanggang sa katatawag ko sa pangalan nila, naabutan na ako ni Sir Richard. At nang maabutan niya ako, bigla niyang inabot ang aking kamay gamit ang kanyang napakalapad na kamay at may nilagay siya dito. Pagtingin ko, 500 pesos pala iyon. Para saan po ang 500 pesos na ito, sir? Tanong ko agad. Sumagot naman siya kaagad. Sama ka sa akin sa bahay. Magkape tayo. Ano po? Kape? Binigyan ninyo po ako ng pera para lang magkape, sir? Nagpatuloy siya. Tara, pero hindi lang kape. Baka naman pwede na ngayon, di ba? Yung extra service na naman po ba ang tinutukoy ninyo? O sige na, tara na. Sama ka sa akin. Kahit ngayon lang, 1 beses lang naman. Alam mo, 1 linggo na akong hindi ko nabibigyan ng sarili ko. Marami-rami na ito, sabi niya na may pagmamakaawa. Madami na si sir talaga? Oh, ano naman gagawin ko dyan? Marami rin naman ako niyan. Aalis na po ako, sir. Papasok na po ako sa eskwelahan. Maiwan ko na po kayo dito. Hindi po ako bakla, sir. Sabi ko, at dito na ako nagmadaling tumakas. Tulak-tulak ang bisikleta. Nang makaalis na ako, lumingon ako kay Sir Richard at ayon, tulala na siya noon sa akin. Naiwan siya sa may bakuran ng bahay namin. Sabi niya, madami na raw talaga. Meron din naman ako ng sinasabi niya. Baka nga mas madami pa yung sa akin kaysa sa kanya. Binata kasi ako at siya ay mature na. Medyo matanda na siya. Mahina na siya. Ewan ko ba sa kanya? Wala ba siyang asawa? Sa loob-loob ko noon, tama talaga si mama ko, Sir Jums. Sabiling niya sa akin bago siya mamatay. Mag-ingat raw ako sa pagmamanicure at pedicure dahil sa sobrang cute ko raw at sa sobrang maamo ang mukha ko. Pati raw mga lalaki ay posibleng magkagusto sa akin. At ito na nga, ang lalaking security guard na ito ay nababaliw na. Mabuti kung bakla ako, baka nawala agad ang kanyang interes. Kaso hindi naman ako gumagawa ng ganoon. Anong gusto niya? Pagbigyan ko siya dahil bihira daw siyang magpaligaya sa sarili niya? Para mapadali ang kwento, Sir Jones, sasabihin ko na ang pinakamalala. Lumipas ang 3 araw, lagi ko siyang nadadaanan. Si Sir Richard, sa gilid ng kalsada, sa may tapat ng eskwelahan namin. Nagbabantay siya ng mga sasakyan at mga estudyante na tumatawid sa kalsada sa harapan mismo ng aking paaralan. Dahil bahagi iyon ng kanyang trabaho bilang security guard. Nakita niya ako noon na naglalakad. Grabe siya makatingin, Sir Jums. Si Sir Richard. Tiningnan ko rin siya, ngunit hindi kinaya ng aking mga mata ang kanyang mga tingin na halos parang tinatanggalan ako ng uniforme. Ang tindi ng kanyang mga mata. Medyo malayo na ako, ngunit
natatanaw ko pa rin siya. Matindi talaga siya makatingin. Sa loob-loob ko, ano bang meron sa akin at ako ang napagdidiskitahan ng security guard na ito. Babae ba ako sa kanyang paningin? O talagang mahilig lang siya sa mga binatilyong cute? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang gawin noon ay umiwas na lamang sa kanya. Sumapit na ang gabi habang kumakain ako sa may kusina namin. Biglang may malakas na kumakatok sa pintuan sa may sala. Dito na ako kinabahan talaga. Agad kong naisip na baka si Sir Richard na naman iyon. Sa lakas ng kalabog ng aking puso, nahulog ang baso sa aking tabi na aking nasagi at lalong lumakas ang kanyang pagkatok. Sandali, sino po ba yan? Wika ko na taranta na. Ngunit wala akong magawa kundi buksan ang pinto. Dahil kapag hindi ko binuksan, palakas ng palakas ang kanyang pagkatok at baka magising ang mga kapitbahay ko. Kaya tiniis ko ang aking sarili at pinagbuksan ko siya. Pagbukas ko, si Sir Richard nga. Basang-basa na pala siya ng ulan, parang nagpapaawa sa akin. Patingin-tingin at nanginginig sa ginaw. Sir naman, alam ninyong malakas ang ulan. Bakit kayo sumugod dito sa bahay? Basang-basa po kayo. Sabi ko at naawa ako. Sinabihan ko pa siya na dyan muna siya at kukuha ako ng tuwalya. Ngunit pagtalikod ko, bigla siyang yumakap ng mahigpit sa aking likuran at sinabing, "Salamat, Dara. Alam mo, baliw na ako sa iyo. Binata ka. Ang ganda-ganda mo. Pero binabaliwala mo ako. Kailangan ko pang magpabasa ng ulan para maawa ka sa akin." Nagulat ako habang nagsasalita siya ng ganoon at yakap niya ako ng mahigpit. At may tumulak na nga sa aking likod. Sa loob-loob ko, alam ko na naman, iyan na naman. Sinasabi ko na nga ba, iba talaga ang pakay ng lalaking ito. Kahit maulan, sumugod dito para lang sa sinasabi niyang extra service. Bitawan mo nga ako, sir. Ayan na naman kayo. Ipinaparamdam ninyo na akin iyan. Ganyan po ba talaga kayo? Sabi ko, ngunit nagmamakaawa pa siya. Maawa ka sa akin, Dara. Hindi ko na kaya. Wala akong asawa. Gustong gusto kita. Alam mo ba na sa iyo lang nabubuhay ito? Sa iyo lang gumigising ito? Ikaw ang hinahanap nito. Sa iyo lang ito nagkagusto. At dito na nga, lalo pang nang tulak ang tinutukoy niya. Wala na. Ang ginawa ko, tumakas ako. Mabilis akong nakaalis mula sa kanyang yakap. Inabot ko agad ang tuwalya at naghanap ng ekstrang t-shirt sa cabinet. Pagbalik ko, itinapon ko ang tuwalya at t-shirt sa kanya. Nang maayos na siya at nakabihis na, nakaupo na siya sa sala namin. Tingin siya ng tingin sa akin habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina. Ngunit pag-abot ko ng kape, nang nasa harapan ko na siya, bigla niyang hinaplos ang aking kamay at hinawakan ito. Sabay sabing, "I love you."
Salamat sa kape mo ha. Dito na ako natulala at hindi ko siya pinansin. Nagpapaawa siya at nag-I love you pa. Sabi ko sa sarili ko habang pabalik sa kusina. Kailan ba titigil ang security guard na ito? Bakit ako ang napagtritripan niya? Bakla ba siya? Alangan naman ako ang bakla. Oo, tama siya. Na parang binabae at cute ako. Pero hindi ako bakla. Subalit pagdating ko sa kusina, bigla na lamang siyang sumugod at sumugod sa akin. Sabay niyakap at bigla niya akong hinalikan sa mga labi. Nagulat ako, Sir Jones, kasi bigla siyang dumating sa harapan ko at bigla niya akong nilips to lips. Dito na ako napapikit. Sobrang nakakaantok at nakakawala ng paningin. Nakakabulag ang napakatamis na halik ni Sir Richard. Pumikit na nga ang aking mga mata sa tindi ng kanyang mga halik. First kiss ko iyon, Sir Jones. Siya ang first kiss ko sa lalaki pa talaga. Teka sir, wait lang. Sabi ko dahil hindi ako makahinga. Ngunit wala na, Sir Jones. Nag-lips to lips na lang kami doon sa kusina. Sinabayan ko na lang siya. Sabi ko sa sarili ko, ito ang gusto mo ha? Pagbibigyan kita. Bahala kang kumag ka. Doon na ako nakuha ni Sir Richard sa kusina. Bumigay ako dahil sa sobrang tamis ng kanyang halik. Nawala ako sa sarili ko. Nawala ang itim sa aking mga mata. Nanghina ako, Sir Jones, at naging marupok na nga ako. Matapos ang ilang minuto, nagising na lang ako. Yakap-yakap ko si Sir Richard. Pareho kaming nakahiga sa sahig ng kusina. Napansin ko ang aking sarili na pareho kaming walang kasuotan at nang bumangon ako, hirap akong makabangon. May masakit sa akin, Sir Jones, na hindi ko akalaing naibigay ko na pala ang ipinagbabawal na gusto niya. Wala na. Nakuha na ako ni Sir Richard noon. Walang hiya. Sabi ko sa sarili ko. Bakit ako bumigay sa isang security guard na mature at lalaki na ito? Ganito ba ang bunga ng kanyang pang-aakit sa akin? Hindi ko talaga matanggihan dahil parang nasa langit na pala ang kanyang mga halik. Ganito pala ang mga halik ng isang security guard. Pagtingin ko sa aking katabi na si Sir Richard, ang lakas na ng kanyang hilik. Pagod na siya. At ang marshmallow ay wala na rin. Tulog na rin. Ngunit nakita ko ang kanyang muka na maamo naman pala. Ang kanyang mga mata ay parang masaya na sa mga oras na ito. Ito na. Dahil siguro nakuha na niya ang gusto niya. At nakita ko na sa aking paligid ang maraming tubig na malangsa. Alam ko na kung ano ang mga iyon. Ito ang sinasabi niya na halos 1 linggo na niyang tiniis at pinigil. Ginising ko siya at sinabihan na lumipat sa kwarto. Sumama naman siya agad, nagpapaawa at pangiti-ngiti sa akin.
nakaakbay pa. Pangiti-ngiti ang kumag sa mga oras na iyon. Doon na nakarating kami sa kwarto at niyakap niya ako ulit at hinalikan sa noo. Nag-kiss pa rin siya sa aking mga labi at nag-lips to lips na naman kami. Sandali, wait lang, sabi ko. Ngunit niyakap niya na lamang ako at sabay na kaming natulog doon sa aking higaan. Niyakap niya ako ng mahigpit at natulog kaming nakangiti si Sir Richard. Baliw ba ang security guard na ito? Mahilig sa bagets? Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Sir Jums. Maraming salamat po sa inyong pagbasa. Ito po ang kwento ng isang security guard na mahilig sa bagets. Salamat po.